Maigi naman yung pinspon. Kasi dagdag na naman gastos ang driver yan. Okay lang. Okay lang i-cancel nila yun kasi wala naman talaga kami ibabayad sa ganung halaga. Laki naman, 2,000. Nakahinga ng maluwag ang mga public utility vehicle driver. Ito'y dahil sa anunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi na muna ipatutupad ang mandatory comprehensive road safety training na nakaayon sa Memorandum Circular 2024-040. Sa inilabas na dokumento ng LTFRB, nakasaad na kailangang magbayad ng mga PUV driver at konduktor ng 2,000 pesos na minimum prescribed fee para sa mandatory road safety training na isasagawa ng mga accredited driving school. Required ang training sa mga magre-renew ng prangkisa at layunin nitong mapababa ang bilang ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga pampublikong transportasyon. Para sa mga tsuper, malaking halaga na rin ang 2,000 piso dahil ilang araw na din nila itong dapat nakitain. Mabigat sa driver yun. Siyempre. Kasi yun na kinikita namin mga driver. Tapos dadagdagan pa nila. Malaking bagay sa sa driver yung 2,000. Halos na na yun. Halos ilang araw rin namin kikitain 2,000 na yun sa panahon ngayon. Siguro mga siguro 3 araw, ganun. Mahirap mawawala. Oo, kasi magkano na naman kinikita namin dito sa araw-araw. Sa pananaw ng mga tsuper, hindi naman kailangang lahat ay sumailalim sa training dahil hindi naman lahat ng tsuper ay walang disiplina sa kalsada. Sanaan nila ang i-require sa mga seminar ay yung mga tsuper na maraming paglabag sa mga batas trapiko. Yung talagang walang disiplina, kailangan lang na talaga i-seminar nila. Yun naman matitinong driver, napapasama lang naman sa ano. Kailangan naman sa hindi matinong driver, yun lang i-seminar nila. Yung aksidente talagang nasa driver yun. Kasi may mga driver na na talagang siguro nagmamadaling kumita o ayun, nagkakaroon ng problema yung sasakyan. Sa driver din yan. Sa pananaw naman ng chairman ng transport group na Manibela na si Mar Valbuena, dapat gawin na lang libre ang seminar ng LTFRB. Maaari din anyang magbigay na lang ng mga libro o slides na pwedeng gamitin para sa training ng mga tsuper. Ayon sa LTFRB, pansamantala nilang sinuspinde ang implementasyon ng bagong polisiya bunsod ng hinaing ng transport sector. Sa opisyal na pahayag ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, sinabi nitong ire-revise nila ang polisiya upang mas maging inclusive, effective at practical sa mga maaapektuhan. Batay sa memorandum ng LTFRB, isasagawa ang pilot implementation ng programa sa National Capital Region ngayong 2025. Habang ipatutupad naman ito sa buong bansa simula January 1, 2026. Pero habang suspendido pa ang programa, magsasagawa muna ng serye ng mga dialogo sa transport sector ang LTFRB kahit na dumaan na anila sa 8 konsultasyon ang naturang programa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.